Mga kapatid, naku, napakalakas ng ulan. Pero sabi, lumabas na raw yung bagyong si Krising. Pero hindi pa rin tayo makapaniwala dahil lumulubog po ang Metro Manila. Lumulubog ang Rizal, lumulubog ang Taytay, lumulubog ang Marikina. Napakaraming lugar ay lumulubog. Kaya po tayo ngayon ay naka-costume kasi meron po tayong ire-rescue. Kaya lang, hindi umabot itong bago kong biling Nissan Pathfinder na ito. Ito po ay 4x4. Pinalitan ko kasi ng clutch assembly to. Dahil sliding na. Pati yung secondary. Nakabili na ba ng secondary? Nakabili na po. Nakabili na siya. O yan si Pyong. Pero ito, pinalitan na rin namin ng mga oil. Lahat yan. Bago lahat ang mga oil, pati dito sa transmission. Kasi nga ito'y talagang nailulubog sa baha din nung dating may-ari. Pagbukas nga namin medyo may kulay na rin yung kanyang langis. Yung gear oil nito dahil may halo na ring tubig. Tandaan nyo po mga kapatid ngayong panahon ng baha, panahon ng bagyo at malalakas na ulan, kapag ilulusong nyo ang inyong mga sasakyan, siguraduhin nyo after lumusong sa baha niyan, dali nyo kagad sa talyer yan. Kasi kung sirang mga rubber boots niyan sa CV joint, sirang rubber boots doon sa rack and pinion, nako, yan ang matinding magiging problema nyo. Katulad nung dalawang ginawa namin, ito, nagpalit kami ng rack and pinion, ayan, bagong-bago po ito, yung pinalitan namin na yan, kasi ito po ay nailulusong sa baha. Sira yung rubber boots. Papasukin ngayon ng tubig yung mismong rack and pinion, at kapag hindi mo yan napalinis, natanggal yung tubig na yon or napalitan mo ng rubber boots, kakalawangin ngayon yung rack na yon. At kapag kinalawang yon, ayan na, tatagas na yan dahil sisirain nung kalawang yung oil seal ng rack and pinion. Kaya yan po ang bilin ko sa inyo. Kung nailusong nyo ang inyong sasakyan sa mga baha na yan, gutter deep or medyo mataas ng konti, kalahati ng gulong, siyempre papasukin na yung mga CV joints ng inyong mga axle. At pag yun ay pinasok ng tubig at yan ay mag-i-stay doon ng matagal, masisira yan at lalaki po ang gastos nyo. Kaya talagang pag kayo ay napalusong sa mga ganyang baha, nalubog ang inyong mga gulong, nalubog ang rack and pinion, wag na wag kayong magpapatumpik-tumpik. Kailangan dalhin nyo yan sa shop para ipa-check up kung ang piyesang sinasabi ko na yan ay pinasok ng tubig. Tara, puntahan natin ngayon yung ating 4x4 na crosswind. O, kayo ba ay mayroong 4x4 na crosswind? Kami po dito sa Autorans ay meron. Tapos na yan? Oo. O, sige, tama, hintay lang. Okay, kahit na malakas ang ulan, tuloy pa rin ang trabaho. O. Hindi naman natin pwedeng pauwiin lang dahil ang layo pa ng pinanggalingan. Saan ka nanggaling, kuya? Fairview pa o Farview. Hindi natin pwedeng pauwiin kaya nagawa na rin yan ni Christian. Tapos na yan. Napa-under na yan. Tara Glenn, dito tayo. Naku, nakabukas to, sara natin. Pasukin ng tubig. Susi, nandyan? Oh. Okay, nakabukas papasukin ng tubig. Okay, dito tayo. Ito po yung ating 4x4 na crosswind. Ayan. May mga lumulubog na rin yata. Kung hindi hinto ang dire-diretsong pag-ulan na to, balik na naman tayo dun sa dati nating gawi na tayo ay magre-rescue. Tawagin mo na yung ating driver at tayo makapunta doon sa kabilang shop at kukunin natin yung mga gamit natin doon. At nandoon din yung ibang mga 4x4 at 4x2 na mga pang-offroad na ginagawa po natin. Ito pong crosswind po na to, XT lang po yan. Stock pa rin ang makina niyan, pero siyempre kargado na po. Ang injection pump niya ay largado na at pinalitan ko po yan ng malaking turbo. Ang turbo po nito ay galing na sa 4JJ1 na makina. Yan po ay naka-regear na rin, naka-low speed po tayo, 4.8. Kaya ito po ay nagagamit ko na pang-tow natin, panghila natin doon sa mga ginagawa nating mga sasakyan. Kayang-kaya po niyan. Dahil po, malakas naman din talaga ang makina ng crosswind. Kulang lang talaga sa tono. Bago ko to ilarga, ipapakita ko muna sa inyo ano ba yung mga ginamit naming pang setup or pang upgrade dito sa ating 4x4 na ito. Ito po ay naka 4 links. Hindi po ito nakamolye. Kaya kung makikita nyo, itong mga tubo na to, 4 po, yung ganyan yan. Yan, yung pinaka-trailing arm, yan po yun. Yan yung pinaka-linkage. So, sa hulihan, 4. Sa harapan, 4 din. At yung pong ating solid axle sa harap, yan po ay nakakabit doon sa mga Toyota na Hilux, yung LN106. At ang likod naman po nito ay Pajero na naka-LSD na meron siyang ratio na 4.8.
Yeah. Whew. Ayan mga kapatid, nandito na tayo sa ating pangalawang shop. Tignan nyo naman, ang liit-liit ni Mini Cooper oh. Kung ikukumpara mo dito sa ating crosswind na 4x4. Ngayon kailangan kong pumunta dito dahil gusto kong makita yung kondisyon po ng ating mga sasakyan dito. Dahil may mga puno rin po kasi dito, baka mamaya ay bumagsak itong mga punong ito. Pero ito naman po ay matitibay, kaya ito okay pa pala. Ito mga kapatid, tignan nyo. Ito po yung mga nakaset up natin na mga 4x2 na hindi na nga lang umabot dito sa bagyong Krising na ito. Kung tutuusin, kung ang baha naman ay hanggang dito lang, kayang-kaya po nitong mga sasakyan na ito. Ito naman yung isa pang ginagawa natin, nilalagyan na lang po ng snorkel. Tara, dito tayo Glenn. Pakita mo. Ayan. Oh, hindi umabot yung snorkel natin ano. Ilulubog pa naman natin to sa sa malalim na tubig. Kaya ba? Kaya. Ha? Hindi mga kapatid, ang trabaho ng snorkel ay makapagbigay lang ito ng fresh air. Hindi ko i-recommend sa may-ari nito na ilubog niya to sa tubig. Dahil baka makahigop din talaga ng tubig ang makina. Nako, babaluktot po ang mga connecting rod niyan. Parang teka ha, parang masyado naman akong bumilib dito sa design mo na to. Ngayon ko lang nakita to. Kita mo, oh. Iba yung, first time to ano? Oh, first time, iba yung design ng bumper na to. Ang ganda oh. Oh, tapos yung mga ilaw, pakita mo yung mga ilaw. Oh, pailawin mo nga. Ayun. Oh, hazard mo nga. Hazard. Ayun, meron din siyang ilaw para sa hazard oh. Oh, pero talagang ang bumilib ako dito, Boss Wing. Oh, ayan, tignan nyo mga kapatid, oh, iba yung design ni Boss Wing dito. Naka LSD po ito mga kapatid. Napakaswerte ni Kakris. Kasi ang LSD nilagay natin dito, very rare po 'yon. Original na Isuzu ang inilagay nating LSD dito. Bihirang-bihira po makakuha nun. 'Yun ay nakakabit sa mga Isuzu na Pargo at Fuego. At talagang galing lang sa Japan yung mga LSD po na yan. Nakatsempo ako ng isa at inilagay ko na nga po dito sa Isuzu Sportivo crosswind ni Kakris. Ito ay naka 235 lang, no? 235/75 R15. At itong stepboard na yan, gawa yan ni Boss Luis o Boss Wing. So yan na po ang itsura nitong crosswind na ito, 4x2 na pang off-road. Talagang pwedeng-pwede po itong pang off-road. Ito naman po Mitsubishi Adventure na to, ang may-ari po nito ay nasa Tarlac pa. Ayan, ipapakita ko po ang inyong Adventure ngayon. Naka-setup na po siya, may stepboard na rin. At nakapalitan na rin po ng 31 po ang gulong nito. 31. Samantalang yung isa na yun ay 235/75/15. Ito ay 31/10.5 R15. Mas malaki po ito doon sa nakakabit, doon kay Kakris. Pero tingnan nyo, kompleto rin po tayo. Yung kanyang lagayan ng spare tire ay hindi na doon sa ilalim. Kasi pag nag-off-road siya, dudumi yan. At pag nagpalit siya ng gulong, marumi rin ang kanyang katawan. Dahil talagang punong-puno ng putik yan. So ito ay nilagay na rin natin dito. Ito po yung kanyang bumper, hindi pa nakakabit. Oh, katulad po nito, ay ganun din, may mga ilaw din siya na katulad nito. Iba nga lang yung design nito, mahaba yung LED light po nito. Pero ito po yung sa kanya dahil gusto niyang merong nudge bar, kaya nilagyan po natin ng nudge bar. Pero itong kay Kakris ay walang nudge bar. Ngayon mga kapatid, yung mga ginagawa namin na mga setup na to, para magmukhang gwapo ang inyong mga sasakyan. Sabihin nyo, ay crosswind lang sasakyan ko, ay adventure lang sasakyan ko. Pero pag na-setup natin, ito yung tinatawag nating 4x4. Talagang ang forma niya ay akala mo ay 4x4. Pero ito ay mga 4x2 lang, pero mga naka-LSD po yan, limited slip differential. Magandang-maganda na po ang itsura niyan kapag ito ay naikabit na namin. Kaya nga po, tulad ngayon, baha, bumabagyo, pagka bumiyahe kayo, diyan sa Manila, tignan nyo naman, naglulubugan yung mga sasakyan dyan. Wala silang magawa diyan sa mga flood controls na yan. Bumabaha, lumulubog ang mga sasakyan, pero bakit wala tayong naririnig sa MMDA, saka sa LTO? Bakit tahimik sila ngayon? Pag wala na naman yung baha na yan, ayan, maingay na naman sila. NCAP, color coding, no, number coding. Yung mayor namin sa Cainta, ayan, ang sipag-sipag niya. Yung mayor ng Manila, si Mayor Isko, ang sipag-sipag nila. Pero bakit itong MMDA wala tayo makita na ibinibigay nila yung mga nangyayari sa mga baha sa lansangan sa buong Metro Manila? Bakit wala sila mga ganon? O baka naman hindi dumadaan sa Wolco.
yung mga news feed po na yan. Ito po yung mga trabaho pa namin dito, kaya lang talagang inulan, matindi yung buhos ng ulan. Kaya itong sasakyan na to parang sinampalukang tama raw to. Sinampalukang tama raw kasi yung dahon ng sampalok, ayan, nagpapong-papong na dito. So kung meron tayong sinampalukang tama raw, meron naman din tayong sinampalukang high ace. Ito po, ang may-ari po nito ay isang kabaro, isang pulis na nandyan po sa krame. O puntahan natin tong sinampalukang high ace na to. Ay, ito kaunti lang. O, kaya lang, itong sinampalukan na Civic na to. Wala. Ito po ay puro painting ang trabaho natin at body repair. Kaya lang ito ay ilang taon na hindi nagamit. Almost 20 years na na-stock po ito. Ang may-ari nito ay nasa USA pa. Ngayon gusto niyang ipa-restore. Kaya lang, sa nakita kong trabaho ni Paring Jun, sabi ko, Paring Jun, i-overhaul pa ba natin ang makina niyan o bilhan ko na lang ng makina? Kasi mas makakamura po yung may-ari kapag binilhan na lang ng makina. Ang pyesa ng Honda at napakamahal pa. Kaya bibili na lang tayo ng makina, isasalpak dito at pipinturahan natin, i-restore natin yung mga ibang mga body parts, pati yung mga under chassis parts. Yun, may makukuha na tayo. Oh, puntahan natin itong sinampalukang adventure. Grabe. Oy, linisin nyo naman to. Grabe naman. Pasensya na po kayo matindi po kasi napakalakas ng ulan kahapon, sobrang lakas ng ulan saka ng hangin. Kaya ito po mga sasakyan, ito po ang nangyari. Ito pala yung Volkswagen na green. Naku, napakarami ng bulok nito. Kaya nahihirapan yung ating mga latero sa paggawa dito. O, kumusta na ba? Ilang porsyento ka na ba dyan? Ha? 50%? Naku, sobra, no? Pag natanggal yung masilya, ando sa lalim yung... Lumalabas yung bulok. Oo, nadali rin yung may-ari nito kasi binili lang niya to sa marketplace. Pero wala na tayong magagawa. Gusto niya magkaroon ng Volkswagen. Kayang-kaya naman, di ba? Oo. Yung isa, yung Toyota na yan. Sa pintor na po ito. Ha? Sa pintor na. Sa pintor na, pero pababa mo yung makina. Kasi ang gusto ng may-ari niyan, ibaba ang makina. Halika, tingnan natin. Mga kapatid, ang makina nito, 4K lang. Ayan, oh. Pero ito, 4x4. Ang plano namin, ng may-ari nito, papalitan na namin ang makina nito ng Mazda RF. Kasama na yung differential, kasama na rin yung transmission, saka yung transfer case. So itong makina na to, ipapatanggal natin to hanggang sa i-body repair talaga ng buo ito. So ito po ay special project lang din po talaga. Yung jeep na to ay ito yung mga mini cruiser nung araw o yung Delta Cruiser na binebenta rin ng Delta Motors nung araw. Pagagandahin natin, ibabalik natin sa dating kisig para magamit nga po nung may-ari sa kanyang trabaho na pagsusukat ng lupa at lote dito po sa Antipolo. Mga kapatid, puntahan naman natin yung ating tilapia, hito at dalag na isisigang sa sampalok. Halika. Malalaki na ba ito, Glenn? Ha? Malalaki na? Wala. Pwede ko bang pwede ba akong kumuha ng isa? Ayun, ang laki na, oh. Oh, bawasan mo yung tubig. Ha? Hindi na. Ayun na, makita naman, oh. Ayun, oh, mga hito, oh. Malalaki na. Ganun na siyang kalalaki, oh. Yan, hindi pa pwedeng iihaw yan. Parang tawilis lang, no? Kaya lang, hindi ko makita yung tilapia. Saka yung dalag. Dito po yung Highlander na binadilip natin ng 4 inch. Tapos nagpalit din tayo ng malalaking gulong, 235/75 na gulong. At pinalitan ko rin po ng 6 studs po. Ang differential nito, harap-likod. Kaya po ito ay naka 6 studs na ang mags nito. Hindi katulad ng mga lumang Highlander na naka 4 studs lang. Kaya ito ay matibay na matibay din kung gagamitin mo na pang off-road. Kaya lang, hindi pa namin ito naihatid diyan po sa Calamba, Laguna. Wala po akong makasamang magdadrive. Siguro po next week, pipilitin namin kapag hindi na ganitong bumabagyo, pupunta po kami diyan sa Calamba, Laguna para ihatid po itong sasakyan na ito. Talagang ito ay personal naming i-deliver doon po sa may-ari. Bago tayo pumunta doon sa ating rescue, hinihintay ko pa po yung tawag, ay pakita ko sa inyo itong Toyota Corolla Love Life po na ito. Taga Bulacan pa po ang may-ari nito. At ito naman pong isang Toyota Vios po na to. Ayan, Corolla rin. Ito ay parang sinampalukan din Vios. Pasensya na kayo, sobrang dami ng dahon ng sampalok. Kasi nga po may batas na hindi ka pwedeng magputol ng puno. Kung magpuputol ka ng puno, ipagpapaalam mo pa yan sa DENR. Kaya kami ay hindi makapagputol ng puno, nagtitrim lang kami. Kaya lang, dahil sa matindi yung ulan,
at matindi yung hangin kahapon at kagabi, ayan ang nangyari. Yung mga sasakyan namin dito ay pwede mo nang isigang sa sampalok. So ito yung Adventure at ito po yung crosswind po ni Ka Cristolosa. Ayan. Ito po yung laman ng aming extension dito. So ayun po yung ating 4x4. Ayan. At nandito naman po si Mini Cooper. Naku, napuno na rin ng dahon to. Ala. Dumi na. Okay, dapat Glenn, pagka natapos yung isang project doon, ipasok na to para mapinturahan na at ma-body repair. Ito naman po ay umaandar, gumagana po ito, wala po itong problema. Hindi lang talaga natin pwedeng gamitin dahil pag ito inilusong mo sa baha, baka wala nang makita, baka bubong lang ang makita dyan or windshield na lang. Okay Glenn, balik tayo home base. Woo! Sige, sakay ka na. Kumusta dyan? Mataas na ba yung tubig dyan? Opo sir, mataas na po. Dito sa Kainta. Okay. Hintayin mo lang naman kami. Magse-set up lang ako yung mga gamit natin. Kita tayo. Sige pa. Sige sir. Kaya ito po yung sinasabi ko sa inyo sa tuwing may ganitong panahon na bumabagyo, umuulan ng malakas at nagkakaroon ng mga ganitong mga pagbaha. Yung pong vlog ko po kagabi, sinasabi ko sa inyo na kung kayo ay may mga ganitong mga lumang sasakyan, pwede nating i-set up para doon sa purpose na makatulong sa atin sa panahon na mayroong ganitong mga unos, may mga ganitong mga sitwasyon. Kaya po, kung kayo ay may mga sasakyan pang mga luma dyan, huwag nyo pong pabayaan na mabulok lang yan ng ganyan at makakatulong po sa atin yan. Lalong-lalo na po dito sa Metro Manila at sa parting Rizal. Dahil talagang ang panahon po ngayon ay hindi na po masasabing normal dahil po dyan sa climate change. Bumabaha po saan mang lugar at kung meron kang sasakyan na luma, na hindi naka-computer, pwede mo yang ilusong dyan at makatulong sa iyong mga pagbabiyahe. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans. Kung pwede po, paki-like, paki-share ang aking mga videos at sa lahat po ng mga subscriber ko, lahat ng mga tawag nyo ay pipilitin kong masagot hanggat kaya ko pong sagutin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat.